Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamahal. Nung nagdi-discuss ako tungkol sa mga bakuna, maraming mga reactions, clarifications, questions regarding sa viability ng bakuna kung ito ay nahalo na sa diluent o kaya sa drinking water. So, itong nais kong bigyan ng pansin. Actually, may pahabol nga. Ano naman to? Ito, parehas. Gaano katagal viability ng bakuna pag nahalo na sa diluent or drinking water? Okay. Yung bakuna na ipinapatak sa mata or ipinapatak sa bibig, yan ay kailangan maibigay in 30 minutes, pinakamatagal na yung 1 oras. Yung binibigay sa drinking water, ganun din. Kailangan makonsume nila yung bakuna in 30 minutes to 1 hour. Yan ay pag live vaccine ang pinag-uusapan kagaya ng ND o kaya IB. Yung IBD o gumboro, mas matibay yon. Kung minsan umaabot na ng 1 hour, 30 minutes, buhay pa yung live vaccine. But as a rule of thumb, mas maganda tapusin nyo ang magbabakuna in 30 minutes at most 1 hour. Kung pinapatak yan at marami kayong babakunahan, pwede yung timplahin yung isang vial ng bakuna at mag-reserve kayo ng 3 pang lalagyan. Hatiin mo sa 4. So 4 kayong magbabakuna para yung pagpatak sa mata o pagpatak sa dila ay matatapos within 30 minutes to 1 hour at huwag nang lalampas. Dahil pag lumampas yon, yung bisa ng bakuna na nag-uumpisa sa Cartada Gis habang tumatagal, magiging 9, 8, 7, 6, 5, pababa ng pababa. At pag inabot ng 2 oras, baka wala ng bisa ang bakuna na yan. Ganun din sa drinking water. Kaya napaka-importante na uhawin nyo yung mga manok. Tapos magtimpla lamang kayo ng bakuna doon sa drinking water na kaya nilang ubusin within 30 minutes to 1 hour. Pag nauhaw mo yung mga manok na babakunahan mo sa range, halimbawa, ng 1 oras, 2 oras, depende sa sitwasyon sa lugar mo, at ibinigay mo yung bakuna na kayang-kayang ubusin in 30 minutes to 1 hour na lahat sila ay nakainom. Kasi baka naman sobrang konti nilagay mong tubig, kokonti yung nakainom, hindi babakunahan yung iba. Pag sumobra naman dami ng tubig, abay, underdose na sila, 2 oras na, may tubig pa doon na may bakuna, masisira na yon. So yan ang general rule pagdating sa viability ng bakuna pag ito ay nahalo na sa diluent or nahalo na sa drinking water. Iba't ibang lugar, iba't ibang sitwasyon, baka yung oras magbabago. Yung iba 30 minutes, yung iba 1 oras, yung iba 1 kalahating oras, pwede pa. Pero huwag natin patagalin as a rule ng more than 1 hour para sigurado na maayos yung bisa ng bakuna. Mga kasabong, meron pang isang common na katanungan. Kailangan bang mag-fasting kung magpupurga? Ang mag-determine kung mag-fasting o hindi ay hindi yung pamurga na gagamitin. Ang mag-determine ay kung ano ang gusto mong maalis na parasite sa loob ng katawan. Halimbawa, pag roundworm ang marami sa manok, pwede kang magpurga kahit na kumakain yung manok. Walang fasting na kailangan pag roundworm. Dahil ang mechanism of action ng mga pamurga laban sa roundworm, yan ay ipaparalyze yung roundworm. Hindi siya na makakilos. Kaya, yan ay yung tinatawag na peristaltic movement ng bituka, yung pag-contract ng bituka, para ilabas yung ipot niya, sasama na doon yung roundworm. So yung mga pampurga gaya ng mga benzimidazoles na iba, yung mga levamisole na ganyan, piperazine, pag yun ginamit mo, mapaparalyze yung roundworm. So, hindi mo kailangan mag-fasting pag roundworm ang pinupurga. Pero dito sa Pilipinas, dahil sa dami ng tapeworm, ibang klaseng parasite ito. Ang tapeworm, may parang hook doon sa pinakaulo niya. Aangkla yun sa wall ng intestines.
ng bituka. Kakapit yon. Nakakapit na ganyan. Para nakabaon yung ulo. Pag hindi ka nag-fasting, walang direct contact ng pamurga doon sa ulo ng tapeworm. Pag hindi ka nag-fasting, ang mapuputol lamang ay yung katawan ng tapeworm. May iiwan yung ulo at yung leeg. Pero yung ulo at leeg na yan ay tutubo ulit. Within 4 to 6 weeks, mahaba na naman. Kaya pansinin nyo, kung minsan naglalaban kayo ng manok, nasa ruweda na yung manok, na empty na siya. Tapos biglang makita parang nahihirapang umipot, nasa ruweda. Mamaya may nakabitin ng tapeworm doon. Eh nagpurga ka naman 2 weeks or 4 weeks before. Bakit merong tapeworm na buo? Isang dahilan ay baka hindi ka nag-fasting nung nagpurga ka laban sa tapeworm. Nakaangkla yung hook ng tapeworm doon sa wall ng bituka. Nagpurga ka na may feeds. Walang direct contact yung head and neck ng tapeworm doon sa pamurga mo. Naputol lamang yung katawan. Tumubo in 2 to 4 weeks. Kaya sa araw ng laban, may nakabitin na tapeworm. So makikita mo, may mga special na mga gamot laban sa tapeworm. Of course, yung mga makaluma na effective pa rin naman, gaya ng dibutyltin dilaurate, yung niclosamide, yung ibang benzimidazoles, kasi broad spectrum yan. Pwede tapeworm, pwede pang roundworm. Pero hindi lahat. Pili-pili lamang yan. Tapos, ang pinakabago nga itong praziquantel. Ito nga yung laman ng astig. Yung astig, may praziquantel, panlaban sa tapeworm, at meron siyang levamisole, panlaban doon sa roundworm. Maraming kahalintulad na pamurga sa market. Pero yung ivermectin, kasi may pumasok bigla dito sa cellphone ko, ivermectin. Yung ivermectin ay effective sa lahat ng worms, maliban sa tapeworm. So, pwede siya sa external parasites, ibang lice and mites, pati red mites, pwede. Pwede siya sa roundworm, pero hindi siya pwede sa tapeworm. So, pagdating sa pamurga at yung deworming procedures, again, yung mga technical ng excellence ay laging nakahanda para gabayan kayo sa tamang sistema ng pagpupurga. Dahil yung fasting na yan, may dahilan para may direct contact yung pamurga ng tapeworm dun sa head and neck ng tapeworm para bumitaw dun sa pagkaangkla. Dahil pag may feeds na nag-interfere sa direct contact ng head and neck ng tapeworm, sigurado may iiwan yon at in 2 to 4 weeks, hahaba na naman. Yan ang importansya ng fasting sa tapeworm. Pero pagdating sa roundworm, kahit hindi ka pag-fasting, okay lang. Mga kasabong, naging paulit-ulit ako dun sa roundworms, tapeworms, fasting, para bigyan lamang ng emphasis yung topic na ito dahil ang daming katanungan tungkol dyan. Ngayon, ito naman si Rex Dua. Ang sabi ni Rex, anong gamot o vaccine sa avian malaria, Doc? Okay. Rex, kung bakuna, walang bakuna pa sa ngayon para sa avian malaria. Hindi ako sure sa tao kung meron ng bakuna sa malaria, pero sa dengue na medyo parehas na parasite ang dahilan, pero may virus involved, meron pero controversial. Sa malaria, hindi ako sure sa tao, pero sa manok, wala pang bakuna sa avian malaria. Pero meron itong gamot. Ito halimbawa sa Excellence, meron silang Ornistat. Ito yung ginagamit panlaban sa avian malaria. Okay, ganito. Ang avian malaria, karaniwan yan, yung height ng infection ay pag 2 to 8 weeks yung ating mga manok. Ibig sabihin, pag maraming lamok sa area mo, as early as 2 weeks, pwede silang tamaan ng malaria. Tataas ang posibilidad pag sila ay 1 to 2 months of age. Kaya, mas mainam magbigay ka ng prevention. Alam mo, yung life cycle ng malaria is about 1 month, about 4 weeks. 2 weeks yung sinasabi ng asexual stage at about 2 weeks yung sexual stage. Bigyan mo ng medication at about
2 weeks of age. And then, ulitin mo, another 2 weeks. Ano ang rational? Pag nabali mo o naputol mo yung cycle ng pag-develop ng malaria organism, hindi magtutuloy yan. Kailangan mabuo niya yung 4 na linggo na yan na walang interference para magbuo ng mga buhay na malaria organisms. Pero pag every 2 weeks ay nagbibigay ka ng anti-malaria, halimbawa magbigay ka 14-15, 29-30 kada bawat buwan, mapipigil mo yung occurrence ng malaria. Mas mainam, bantayan mo yung malaria na yan, lalo na pag 1 or 2 months yung manok mo. Doon mo ibigay yung Ornistat every 2 weeks para hindi makasingit ang malaria. Siyempre, kaakibat niyan, ang management system, kailangan lahat ng mga pwedeng pagbreedingan ng mga malaria, yung mga tubig na stagnant, itaob mo lahat para hindi mag-itlogan ang mga lamok na siyang may dala ng malaria. Mga kaibigan, marami pang mga katanungan ng ating mga maginoong magmamanok. Yan ay ipagpatuloy natin sa mga susunod na pagtalakay natin tungkol sa mga issues ng kalusugan. Dahil lagi ko sinasabi sa inyo, sa performance ng ating mga manok, laging tandaan, health is always number 1.